Walang ginawa kung hindi sisihin yung past administration. Instead na, oy, ikaw na nasa posisyon, gawin mo na yan. Ipagpapatuloy mo na lang, hindi mo pa napagpatuloy. Parang ganito kay Marcos eh. Ang simple-simple na lang ng gagawin mong trabaho. Inayos na ni Pangulong Duterte ang lahat, ipagpapatuloy mo na lang, hindi mo pa ginawa. Kung ano pa kasi inatupag ninyong concert dyan sa loob ng Malacanang. Puro kayo concert, puro kayo party. Talagang hindi nyo maayos ang trabaho ninyo, tas kayo mangdadamay ka ng iba. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Walang ginawa kung hindi sisihin yung past administration. Instead na, oy, ikaw na nasa posisyon, gawin mo na yan. Ipagpapatuloy mo na lang, hindi mo pa napagpatuloy. Parang ganito kay Marcos eh. Ang simple-simple na lang ng gagawin mong trabaho. Inayos na ni Pangulong Duterte ang lahat, ipagpapatuloy mo na lang, hindi mo pa ginawa. Kung ano pa kasi inatupag ninyong concert dyan sa loob ng Malacanang. Puro kayo concert, puro kayo party. Talagang hindi nyo maayos ang trabaho ninyo, tas kayo mangdadamay ka ng iba. Hindi, kasi nagkakaroon kami ng politika, kaya nag-aaway-aaway. Lahat kami dito aayusin. Ikaw lang ang mag-ayos, ikaw ang magulo. Sa totoo lang, ikaw lang ang magulo. If you are a strong leader, lahat ng nasa baba mo, gagalaw. Ang problema, hindi naman ikaw ang strong leader eh. Halatang merong kang ibang nagdidesisyon. Mismong kapatid mo na nga nagsabi na si Amy, sinasabi niyang mahina ka nila lang. Ayaw lang na niyan diretsuhin. Sinasabi niya nagpapatakbo ng gobyerno is ang Romualdez Araneta. Simple na lang yun eh. Ibig sabihin wala kang kwenta. Ibig sabihin mahina ka nila lang. Ibig sabihin wala. Echos ka, ganun. Anak ka ng wewe, oo. Yan naman talaga ang dapat natin ginagawa. Kaya mabuti. Tapos na yung eleksyon. Tama na yung politika. Tama na yung politika. Ikaw tumama ka na. Gawin na natin lahat ng kailangan gawin. So nagsawaan ka. Ano po yung pangalawa? Yung pangalawa, disappointed ang tao sa serbisyo ng gobyerno. Hindi nila nararamdaman at masyadong mabagal ang galaw ng pagbubuo ng mga project na hindi pa nila maramdaman. Inamin niyo talaga anak ng wedding. Dahil nung bago akong upo, sabi ko ayokong mangyari na business as usual. Dahil walang mangyayari sa Pilipinas. Hanggang doon na lang tayo. Hindi tayo aalsa. Sabi ko kailangan natin baguhin ito. Kaya tinignan ko yung malalaking mahihirap na proyekto na long term ang magiging effect. Yun ang trabahuhin natin. So tinatrabaho namin kaya ang lalaki yung mga project na ginawa namin priority, yung mga tourism, yung mga health, yung mga puro malalaki. Health, tourism. Yung logo. Yun ba? Yung health, tinanggalan ninyo ng pondo ang PhilHealth, yun ba ang trabaho? Napakasinungaling nito sobra. Sagad sa butong kasinungalingan nitong taon to. Malaking proyekto. Ang problema sa malalaking proyekto, transportation. Medyo matagal eh. Matagal talaga. Kahit na super efficient, walang problema, tama, hindi nagka-problema. Matagal talaga yan. Isipin mo, yung subway, huhukayin mo yung para makadaan yung tren. Matagal yun, matatapos yan. Tapos na ako, matagal na akong tapos. Pero So, hindi mo nagagawin. Kasi nga, hindi makikredit sa'yo. Anak ka ng wedding talaga, oo. Anak ng wedding. Bakit? Hindi pa pwede. Alam mo ba, tayo na lang ang walang ganyang klaseng mga tren-tren? Wala nga tayong bullet train eh. Alam mo yung ibang mga karatig gano natin? Wag na nating banggitin ng Japan. Wag na nating banggitin ng Hong Kong. Ay mga Singapore, Malaysia, Thailand, pati Indonesia. Actually, ngayon ko lang nalaman recently sa Indonesia. Sabi ko napakagrabe naman. Kawawa na talaga tayo. Sobrang iwan na tayo. Tapos eto ka sasabihin mo, wag na natin yan kasi matatapos ako na hindi matatapos yan. Anak ng wedding talaga ito. Wala ako masabi dito. The best president ka talaga. Ay, totoo. Wala ka talaga. Wala kang kwentang presidente. Gago! Hindi lahat ng 11 miyembro nito
ay pinalad na makasama sa winning 12 candidate na naiproklama na ng Commission on Election kamakailan lamang. Ilang oras matapos maiproklama ng COMELEC ang 11th placer lang na si re-electionist Senator Lito Lapid na siyang tanging dumalo sa Thanksgiving party kasama si Pangulong Marcos Jr. Hindi naman ito big deal sa Pangulo. Sa halip nakiusap siya na isantabi muna ang pamumulitika at focus na sa serbisyong publiko. Pero maski si Marcos Jr. inaming sana ay naging mas maganda ang resulta ng halalan kung hindi lang 6 ang nagwagi mula sa kanyang senatorial slate. All wish we had better results, but we live to fight another day. And now it's time, I think, to put all the politics aside. It's time to put all of the issues that were raised during election and only talk about not political issues, but developmental issues, healthcare issues, education issues, agricultural issues, food supply issues, all of these. Pinasalamatan niya ang media dahil naibabalita ang kanyang panig sa kabila ng mga isyu na umusbong na nakaapekto rin sa pagkapanalo sana ng kanyang alyansa. Kabilang na ang pagkalas ng kanyang kapatid na si Senatorial-elect Amy Marcos mula sa alyansa sa gitna ng kampanyahan. Gayon din ang paglalim pa ng sigalot sa pagitan nila ni Vice President Sara Duterte na kalahati ng kanyang unit team nung tumakbo sila noong 2022 at pag-endorso ng Vice President sa kanyang kapatid na si Amy Marcos at isa pang miyembro ng alyansa na si Camille Villar na mas lalong nagpalabo kung sino-sino nga ba ang tunay na magkakakampi. Pinag-isipan o pinagplanuhan ang lahat ng detalye sa Thanksgiving party dahil pati pangalan ng mga cocktail na inihanda ipinangalan sa mga tumakbo sa ilalim ng alyansang nanalo man o natalo. Ang masaklap sa kabila ng paghahanda ay hindi dinaluhan at tila inisnab pa ng kanyang mga senatorial-elect maliban kay Lito Lapid. Mukhang laglaga na ito to the max, hindi ba't nakakahiyang Pangulo even in his so-called Thanksgiving bash with his alyansa, hindi sa sinipot ng kanyang mga nakasama maliban kay Lito Lapid. Hindi katulad kay FPRRD ngayon na araw-araw dinadalaw, sinusuportahan at pinaglalaban kahit saan pa man at kahit na pagdating sa The Hague, Netherlands. Ano kaya ang dahilan kung bakit hindi sumipot ang alyansa slate ni Marcos Jr. maliban kay Lito Lapid? Tila narito ang dahilan na siyang ipiniliwanag naman ni Butch Ruiz Baliao sa kanyang official Facebook post online. Mga tagay ng talunan ang cocktail menu na naiwan ng rehistro. Ito na siguro ang pinakamasayang menu na hindi nila binasa bago i-print. Sa Thanksgiving na alyansa para sa bagong Pilipinas, inihain ang listahan ng mga cocktails na ipinangalan sa kanilang Senate slate. Problema lang, may mga pangalan dito na nilampaso ng boto at hindi na sumipot sa party. Ang totoo nga, si Supremo lang sa mga nanalo ang dumalo sa pagtitipon. Ang mas nakakatawa, hindi man lang naisip i-revise ang listahan at teka nasaan si Amy Marcos, ang endorse ni Inday Sara. Malinaw, kahit sa cocktails may gulo ang alyansa. Tara basahin natin ang mga inuming may tamang-tama pero maling timing. Ben Hurricane Abalos, parang bagyong di naman dumaan sa radar. Maingay sa simula pero biglang nalaos. Malakas ang tama sa umpisa pero hangover agad sa bilang ng boto. Lasang count muna bago press con. Cosmopolitan, Binay, klasikong sosyalan pero lasang lumang dynasty na pinilit ipainom ulit. Pa-smooth sa presentation pero after 2 sip parang gusto mo na lang umuwi sa Taguig. May aftertaste ng city identity crisis. Bong Island Iced Tea Revilla, overacting ang tamis pero walang tunay na sipa. Lasang papogi habang nakalip-sync ng budot. May kasama pang pork flavored syrup pero wag kang mag-alala, di pa raw final ang resibo. Pia Colada Cayetano, matapang pero balance, parang combine ng beach vibes at Senate hearing. May legal kick na may kasamang protein shake energy. Inumin ng mga titang ready makipagsabayan kay Inday. Pwedeng basta wag lang lalagyan ng Cayetano complex. Daping Martini Lacson, straight, walang halong kalukuhan. Inumin ng mga gusto ng audit habang umiinom. Di man exciting pero matatag kapag may anomalyang naaamoy. Bantay budget in a glass, simplang para sa mga nagmo-monitor ng pork insertion habang nag-cheers. Blue Supremo Lapid
stupid, tahimik, steady. Pero parang laging may iniisip. Inumin ng mga di nagtatanong kung bakit siya nandun. Sanay na kasi. Lasang classic action star, walang subtitles. Parang alak na palaging present kahit walang order. Manis knockout punch, Pacquiao, matamis, moralistic at may kasamang sermon. Akala mo winning formula, yun pala pang preaching lang, hindi pang Senado. Lasang choose in one na hindi pinili ng taong bayan. Boom, knockout. Mojito Soto, nostalgic ang timpla, parang lumang kanta sa videoke, kilala mo pa rin kahit gasgas na. Best serve sa reunion ng The Barkads. O kung gusto mong alalahanin ng panahong simple pa ang Senado, may kasamang throwback pero di makabago. Gin and Tonic Tolentino, pinangakong pangmasa pero lasang pang Kamaynilaan, condolence, papansi pero wala namang tama. Kapag tinungga mo, bigla kang maririnig nagre-reklamo. Bakit nga ba siya tumakbo ulit? Gin bulag na pinasosyal, walang saysay. Espresso Martini Tulfo, mainit mabilis at nagbabantang sumigaw kung kulang ang yelo. May matapang nakape at yabang ng microphone. Sabi bridge daw siya pero sa dami ng ingay, baka flyover lang. Tagay na mga nag-aabang ng sumbong habang nagkakape. Classic Margaritaville Villar, tahimik pero palaban, hindi maingay sa bar. Pero sure kang may-ari siya ng building. Lasang ako ang bahala kay Sara pero naka-silent mood. Pwedeng basta hindi epal. Pang Senado na hindi nagpapanik, may sariling exit strategy. All the way, alyansa. Inuming gustong isama lahat, pero nauwi sa lasang halo-halo na walang gatas. Hindi mo maintindihan kung ano talaga siya. Agay na mga hindi makadesisyon. Pwedeng may unity, pero walang laman. Forward together. Unity drink kuno, pero parang leftover sa kampanya. Walang lasa, walang direksyon. Pwede na sa mga speeches na walang pumalakpak. Lasang committee meeting na walang quorum. Cheers and quote. Really, I truly want a trial because I want a bloodbath talaga. Ang pahayag na ito ni Vice President Sara Duterte noong Sabado, kaugnay na napipindod na impeachment trial. Binatikos ni Party List Representative-elect Laila de Lima na isa sa magiging miyembro ng House Prosecution Panel. Anya, makukontempt ang defense team ni Duterte kapag sinubukan manggulo at magdrama sa paglilitis. Dapat siguro magkaroon ng... Dapat siguro. Dapat siguro. Akala mo santo talaga. Oy, animal. Binaligtad ng CA ang desisyon sa kaso mo. Ang sabi ng CA, null and void. Ibig sabihin, null and void yung sinasabing acquitted ka. Kaya tigil-tigil mo yung kadramahan mo. Oh, isus ginugyo. O baka sabihin nyo, mura yung animal. Hindi. We are, sabi nga, di ba, ang human being is also an animal. Ito to, mamaya, i-google ko ha. May tawag sa atin yung highest form of animals. Kayo lang, ako hindi. Di ba yung mga asawa ninyo, parang aso mahilig sa doggy? joke lang. Hayop ka ba not ba? O, tuloy mo. Panibagong kaisipan yung ating Vice President. Yung kanyang mindset, baguhin niya dapat yan because it is so unbecoming of a high official. Inalmahan din ito ng Malacanang. Medyo may pagkabayolente ang tugon ng ating Vice Presidente pero Pagkabayolente we na. hope that it is just a figure of speech and it should not be taken literally. I hope figure of speech. Hindi, paano mo nasabing figure of speech yun? Paano mo nasabi? Hindi ko mag-gets. Paano mo nasabing figure of speech yun? Ay, nako. Hindi. Sabi niya, I hope figure of speech lang yun. So ano yun? Literal? Literal na bloodbath? Magbabarilan, magsasaksakan? Magkakaroon ng massacre sa loob ng Senado? Ano ba yun, te? Abogado ka ba talaga, te? Hindi kasi yung mga hirit mo, hindi hirit ng pang-abogado. Bago! I mean, common sense naman na it's not literal. Alam naman bloodbath, violente, talaga magkakaroon ng ano ba yun? Ang sakit mo sa bangs, te. Ang sakit mo sa bangs, sa totoo lang. Kahit wala kalbo ako. Mantakin mo, sabihin mo yun na medyo may pagka... Sana, hindi naman yan literal, hindi literal. Sana figure of speech. Sinana mo pa talaga. Ito mga kababayan, para lang sa kalinawan. Sabi nga ni aking kaibigan na si ChatGPT, ang human evolved from primate ancestor and mammals, a class of animals. Paniniwala nila yan. Okay? We specifically belong to the Humanidae family, great apes. O, tingnan mo na. And are closely related to chimpanzees and gorillas.
Kaya nga tayo daw ay Homo sapiens. Kaya pala may mga homosexual. Hindi ba pala yun? Sorry naman. Walang ganun. Hindi, Homo sapiens daw tayo. Okay, so sabi, kaya animal. Pero ako hindi ako naniniwala, galing tayo sa unggoy. May mga mukhang unggoy. Sure tayo dyan. Pero nang galing tayo sa unggoy, hindi ako naniniwala. Tingnan mo yung katabi mo. Sinubukan namin kunin ang komento ng bise pero wala pa siyang tugon. Sa bagong panayam kay Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang kauna-unahang podcast, tinanong siya kung masasabi ba niyang ayaw niya ng impeachment. Sagot niya rito, Yung impeachment, nasa Senado na yan. Pabayaan natin sila, may proseso yan. Pabayaan Naiba na yung tono niya, di ba? Dati, ayaw niya ng impeachment. Yung tono ni Yusek Claire, ayaw din niya ng impeachment kuno. Pero ngayon, nasa Senado na daw yan. Ayun na naman yung, alam mo itong presidente natin, yung pabago-bago ng sinasabi, talagang walang tayo sa buhay. Ano ba yan? Yan ba talaga ay senyales ng... alam niyo na, hindi ko pwede sabihin. Kasi sabi nga ng NBI, hello po, binabati ko po mga taga-NBI cybercrime. Hello, nagmamatsyag daw sila. Nakatutok daw sila sa 40 na vlogger, including Banat Bay. So binabati ko po mga taga-cybercrime, si Director. Hindi po fake news yan, ha? Nagko-comment lamang po ako, nagbibigay lang aking opinion na talagang ang ating presidente ay medyo may pagkalutang. Hindi ko sinasabing bangag, ha? Wala po ako sinasabing adik po ang ating presidente. Ang sinasabi ko po lutang. Kasi pwede ka namang lutang kahit hindi ka bangag. Alam mo, pagising mo, hindi ka pa nakapagkape, lutang ka pa. Ako, ganun ako. Pagka hindi pa nakapagkape, lutang ako. Gagawin kakausapin. Talagang magkakagulo ang mundo. Yun ang ibig ko sabihin. Ha? Dinilinaw ko lang cybercrime, NBI. natin ang proseso. Ako, basta ang nasa isip ko, tapos ng eleksyon, balik sa trabaho. Gawin na natin lahat. With the new lessons learned. bukas din daw ang Pangulo na makipagkasundo sa mga Duterte. Oo. Ako, ayaw ko ng gulo. Gusto ko Ayaw mo ng gulo. Ikaw nagsimula ng gulo, Mr. President. Mr. President, ikaw nagsimula ng gulo. Why? Why are you allowing your cousin kung ano-anong ginagawa? Inusig ang mga Duterte. Pina-impeach si BP Sara Duterte. Inuusig kami mga vloggers. Inuusig ang mga kumukontra sa gobyerno. Tapos sasabihin mo, ayaw mo ng gulo? Yung mga nagpahayag ng kanilang saloobin, mga opisyal na nagpahayag ng saloobin, sinuspinde ng DILG, sinuspinde ni tinanggal ni Tamba. Tapos sasabihin mo, ayaw mo ng gulo? Si Presidente Duterte, anong ginawa ninyo? Sino ba yung mga nag-alis sa kanya, dumukot sa kanya, papapuntang dahig? Sino? Mga tauhan nyo, sir. Hindi ho tauhan ng Kamara yun, hindi ho tauhan ng Senado yun. Tauhan nyo yun, sir. Tapos sasabihin niyo ayaw nyo ng gulo? Porket natalo na kayo sa eleksyon, porket ngayon nanganganib na yung inyong ratings dumadaos-dos, talagang pailalim. Biglang, ayaw ko ng gulo. Tingnan mo yung tsura niya, Tingnan mo, kaawa-awa. Wawa, presidente, wawa. Kawawa naman yung presidente. Kung talagang ayaw mo ng gulo, eto ako, gusto mo talaga ng share-share. Ako, meron nga akong komento, meron akong 3 sinadjust kung ayaw mo ng gulo talaga. Kung ayaw mo ng, kasi yan sinasabi mo gulo, yung term, di ba? Ayaw mo ng ganyan. Simple lang naman yan, 3 bagay lang yan tapos may additional na pang-4. Pero mamaya ko nasasabihin yung 3 bagay na yan, kasi nasabi ko na yan sa aking Facebook. By the way yung QR code ko dyan, baka naman. Pwede nyong komentuhan yan. Pwede nyo scan, tapos follow nyo na rin, Hindi, etong isa lang Unang gawin mo para medyo sincere ng konti yung sinasabi mo, tanggalin mo si Claire Castro. Kasi yung babae na yan, paatake sa mga Duterte. Diba? Tanggalin mo yan. Yan ang unang hakbang na kung gusto mo talaga ng tawag doon ng kapayapaan with the Dutertes, di ba? Tanggalin mo yung si Claire Castro. Ano yan parang hindi alam niyo ho ba? Kasi naalala ko lang uli to si Claire Castro. Nakita ko na naman nagbablog ng kung ano-ano. Naalala ko nung panahon ni Mocha, pinupunan ng mga media yan. Mga putang inang to mga media na ito. Ito kayo mga hindot na mga animal, na mga bayarang, biased with ED na media. Dati galit na galit kayo kay Mocha nung nagbablog siya. At ang binablog niya ay yung ginagawa ni PRRD. Nagagalit kayo. Kasabihin nyo, akala ko ba official na siya, hindi na siya dapat nagbablog. Ganyan-ganyan kayo nun. Pero ang talagang dahilan kung bakit kayo nagagalit nun, kasi nauunahan kayo ng labas ni Mocha. Siyempre, content yun. Para sa inyo, pera yun, di ba?
O, so, nagalit kayo nun. O, sabi nyo, dapat di na nagbablog yan. So, tumigil si Mocha na nagbablog. Bakit ito si Yusek Claire Castro? Tuloy-tuloy ang pagbablog niya. Sa totoo lang, mas mataas ang posisyon nito kay Mocha. Ngayon, press officer siya ang nagpi-press briefing. Bakit wala man lang nagtanong na media na, hindi po ba conflicting yung pagbablog ninyo tsaka pagiging opisyal ninyo? For sure, baka kumikita pa nga yun Yung YouTube niya, malamang sa malamang, monetize yun. The question is, remember, it's a conflict of interest. Why? Anong kanyang posisyon bilang isang press secretary o press officer? Di ba kumuha ng impormasyon galing kay presidente tapos ibibigay sa inyo? So, meron siyang access. Ano bang ginagawa sa vlog? Access din, content. So, ibig sabihin, nagko-conflict yun. Ibig sabihin nun, nauuna siya sa balita kaysa sa inyo. Kaya conflicting yun. Bakit di nyo nirereklamo? Alam ko na, kasi mga putang inang bayaran kayo. Makasundo sa lahat ng tao. Mas maganda, marami na akong kaaway, hindi ko kailangan ng kaaway, kailangan ko kaibigan. Hanggat maaari. Oo nga, wala ka ng kaibigan. Hindi, totoo naman, maawa naman kayo kay Marcos, iniiwan na siya. Gago! Pati mismo, isipin mo, pati mismo yung mga kaibigan niyang kinampanya niya nung victory party, si Lito Lapid na lang naiwan. Wala na talaga siyang kaibigan. Naintindihan natin yun, mga kababayan, kaya huwag kayo magalit. Normal lang yan. Ang habol ko ay yung stability, peaceful, para magawa namin yung trabaho namin. Tigilan nyo na kasi mga Duterte. Gusto nyo ng peaceful, ganito. Tigilan nyo na ang mga Duterte. Sigurado ako magiging... Kasi sinimulan nyo lang naman yan Kung hindi naman po kayo siguro nagsimula at hindi... Ito kasi, Mr. President sorry. You don't deserve it. Mr. Marcos, kung hindi mo sana pinababayaan itong pinsan mo, wala sanang gulo. Hindi mo kasi alam yung mga nangyayari. Ang problema sa iyo yung pinsan mo, pag hindi niya nakursunadahan, didemanda, patatanggal, kung ano-ano na lang ginagawa, inuusig ang mga Duterte. Hindi lamang po yun. Pati yung mga supporter tulad ng ni Pastor Kibuloy. Di ba? Sandali, Mr. President, lahat talaga na nakadikit sa mga Duterte, iniisa-isa nila. Kasama na rin ng executive branch doon, mga kapulisan. Inisa-isa ninyo Tapos sasabihin mo na ayaw mo ng gulo. Ako nga, nadamay nga ako Bigla nyo kung pinagkakuno-anong demandang walang kakwenta-kwenta ng mga congressman. Bakit? Kasi bumaba na tayo. Totoo, wala akong kakwenta. Kung pwede ko lang sana ma-discuss dito yung details ng pagtatawanan nyo talaga Ako, tatawa ako. Sorry ako, natawa Pinipigilan ko talagang humalakhak nung nasa nasa korte ko Kasi sabi ko, ano ba to? Ano ba klaseng demanda ito? Daig pa ng grade 5 ba nagdemanda? Ano naman ganun na maiisip mo Kaya ako, laging akong bukas sa ganyan. I'm always open to any approach na alika magtulungan tayo. Diba? Kahit hindi tayo magkasundo sa polisiya, hindi tayo magkasundo. Gawin yung trabaho pero huwag na tayong nanggugulo. Wala pang tugon dito si Vice President Huwag na tayo nanggugulo. Kayo nanggugulo. Nananahimik ang Pangulong Duterte sa Hong Kong nung umuwi dito, bigla niyong ginulo. Hindi, alam mo, kasalanan mo talaga ito, Mr. President, Mr. Sara Marcos. Duterte, pero naiparating na raw ito sa kanya ayon sa Office of the Vice President. Sinagot din ng Pangulo ang sitwasyon ng droga at peace and order, bagay na madalas ipaghambing sa Administrasyong Duterte. Ayon sa Pangulo, hindi malita pusher, kundi mga malalaking dealer ang hinahabol nila. Hindi rin daw siya pabor. Asan yun? Malalaki pala, asan yun? Yung totoo, nasan yun? Sa patayan pagdating sa kampanya kontra droga. At kahit ano pa man daw ang dato sa krimen, ipinag-utosan niya sa pulisya na paigtingin pa ang police visibility para mapanatag ang loob ng mga mamamayan. Gusto mo maayos ang crime? Tanggalin mo si Marbil. Tanggalin mo si Marbil. Baka ipapalit mo si Torre kasi may balita kami, si Torre daw ipapalit mo. Yan ang pinaka galit na galit ang mga Pilipino kay Torre, tas yan ang ipapalit mo. Pambira ka. Kasi pag ganyan na ginawa mo, obvious na. Obvious talaga. Obvious na nga ngayon Obvious na talagang ginigipit nyo lang mga Duterte. Kasi yan ang may kasalanan sa lahat ng bagay yan, si Torre. Ang pag dyan sa KOJC, kay Pastor Kibuloy, kay PRRD, tapos biglang pag yan ginawa mong PNP chief. Ano ang expect mo? Maayos ang patakbo niyan? Wala. Uusigin at uusigin lang yan ng mga kalaban mo. Siguro, dapat nga talaga maging mas mabagsik talaga. Dahil wala kailangan
talagang maging mas efficient ang ano, mas mabilis. I want to be respected but maybe fear is better. Aminado naman ng Pangulo na hindi na Wala mag-respect sa'yo at saka wala rin matatakot sa'yo. Akala mo matatakot mo? Ay sus, hindi. kuha ng kanyang mga kandidato sa alyansa ang resultang naisana nila nitong nagdaang eleksyon. Nagsawa na ang Pilipino sa politika. Sawan-sawa na sa politika. Disappointed ang tao sa Hindi. Sawa lang sa inyo. Hindi ho sa politika. Kasi you cannot remove politics sa ating bansa. Ang politika per se is not bad. Why? Lahat ng nakaupo dyan, politiko eh. It's not bad. It's the way you handle it. It's the way you... Kasi halimbawa, PRRD is also a politician. Pero anong ginawa niya? Nung siya naupo, inayaan niya yung kritisismo ni Robredo. Ano pa ginawa niya? Pinaayos niya yung airport ng Bicol na sobrang ganda na daw ngayon. Yun ang una niyang ginawa. Ibig sabihin, even if siya isang politician, hindi niya pinoliticize yung kanyang trabaho. Hindi sawa ang Pilipino sa politika, sawa lang sa inyo. Kasi kayo namulitika. Yan ang ginawa ninyo. Basta kalaban ninyo, basta nakadikit yan sa mga Duterte, kailangan yan mawasak ang imahe, perception. Kung yung iba pa nga natatanggal sa kanilang posisyon, basta Duterte ka. O ito na naman, ginawa ng bata mo si Comelec chairman. Yung dalawang party list. O, di ba? Porket hindi pumirma sa impeachment. O, sabihin na nating wala kang utos doon. Okay, sige. Pero sino nag-utos doon? Hindi yun isolated case o hindi yun kakaiba o hindi yun normal. Yun po ay kakaiba. Ang dami-daming disqualification yan eh. Yun nga lang bata mo si Erwin Tulfo. Mamaya papakita natin. Di ba? Ang dami-daming disqualification yan. Mamaya panoorin ninyo na itong si Erwin Tulfo ay sabi ng isang general ay isa palang sundalo ng Amerika. Naku po, patay tayo dyan. Gago! Erwin Tulfo, doon ka na sa Amerika. servisyo ng gobyerno. Hindi nila nararamdaman at masyadong mabagal ang galaw. Na Buti alam mo na mabagal talaga. Buti alam mo. Nakakahiya ito. No? Hindi. Nakakahiya ito, no? Mantakin mo. Ikaw yung presidente pero alam mo na talagang mabagal. Kaya tama mali. Ikaw ang presidente pero alam mong mabagal ang gobyerno. 3 taon na, sir. Ngayon mo lang na-realize. Hindi. Eto tanungin ko kayo mga bayarang vlogger na tanso. Sige nga. 3 taon na. Natutuwa kayo? Sasabihin ninyo, masama na punahin siya? Mantakin mo 3. Una, eto na lang eh. Una, ano sinabi nyo? Anong drama nyo nun? Wala pang 100 days. Baka batikos naman kayo. Bigyan nyo naman muna na 100 days. Natapos yung 100 days. Wala pa yung 6 months. Bakit nyo na binabati ko si Marcos? Hindi nyo ba na dapat yan. O, ang papangit nyo pa, di ba? Tapos, oh, ano pa? After nun, wala pang 1 taon. Binabati ko siya na. Ano naman yan. Ang dami-dami naman ginaman yan ni Marcos. Tingnan mo nga. At wala naman siyang pangakong 20 pesos na bigas. Hindi, lalong-lalo na yung si Sangkay. Papansin yung animal na yun eh. Mayat-maya ako ang ang content nitong ang animal na to. O kesyo ano ba yun? Basta, yung sa 20 pesos na bigas, kung ano daw. Hoy, bago ka magsalita tungkol sa 20 pesos na bigas, ilabas mo muna yung Talano Gold na ginawa mong content noon. Tapos dinilit mo na lang nung pinuna kita. Huwag ka munang magsalita hanggang hindi lumalabas yung Talano Gold na yan. Alam mo, nagbago ka na, nag-iba ka na ng content tungkol na sa mga extraterrestrial, ewan ko sa'yo. Tapos bumalik ka na naman dito kay Marcos. Bakit? Naayos na ba negosasyon nyo? Kaya ka bumalik? Kung bumalik ka na, asa na yung Talano Gold? Yung ginawa mong content nun. ang pagbubuo ng mga project na hindi pa nila maramdaman. Nang maupong Pangulo, masyado raw nilang pinagtuunan ng pansin ang mga malalaking proyektong pangmatagalan pero hindi agad ramdam ng tao. Tulad ng pangako niyang 20 pesos kada kilong bigas na inabot ng 3 taon bago na isa katuparan. Pagsiguro ng Pangulo, nakikinig ang Administrasyong Marcos sa hinaingang pangangailangan ng mga Pilipino. Parang hindi. Hinahanapan daw nila ng solusyon ang mga ito.
Para sa GMA Integrated News, ako si Ivan Mayrina, ang inyong Hinahanapan daw ng solusyon. 3 taon na kayo naghahanap ng solusyon. Ano nangyari, Mr. President? Ganyan ho ba talaga kayo kahina? Abay, tama pala talaga yung sinabi ni PRRD. Mahina talaga kayong nilalang, ano? Kasi pambihira naman, oo. 3 taon kayo nyo palang sasabihin na nako, kasi hinahananapan na namin ng solusyon. Dapat tigil na ang politika. Ano mga kababayan, gusto nyo pa bang ituloy natin itong buong video niya kasi nakakairita eh. Hindi, parang ano lang, parang alam mo yung parang walang kwentang tao kausap. Presidente ito ha, hindi to ordinaryong tao ha, hindi to barangay captain o kagawad lang. Hindi ko naman sinasabing walang kwentang kausap yung mga yun, pero dapat yung knowledge mo pangkalahatan eh. Sige na nga, pakinggan na nga natin to kahit nakakabuisit. Opo. Anong realization nyo na ganito po ang naging resulta po ng eleksyon? May kinalaman po sa administration slate? Para sa akin, I have 2 conclusions din sa election. Una, nagsawa na ang Pilipino sa politika. Sa'yo Sawa lang. na sa politika. Hindi, sa'yo Ang lang. mensahe sa amin lahat, hindi lamang sa akin, kundi sa aming lahat. Tama Wag mo, na dali, yung dali. politika ninyo. Don't speak for Duterte. Sa'yo lang. Ano realization mo? Bakit ka nagsasalita para sa mga Duterte? Sino ka? Kala mo naman. Huwag kang yung ano lang, yung sarili mo lang pag-usapan mo. Huwag kang nangingialam sa iba. Ay kasi yung mga Duterte, tuloy-tuloy lang eh. Oh, palakas sila ng palakas, ikaw pahina ka ng pahina, tapos mandadamay ka ng iba. Ano ka ng wewe, oh. At kami naman ang asikasuhin ninyo. Tama rin naman eh. Tama rin naman. Bakit? Trabaho ba ni Duterte yan? Vice President, trabaho ba niya yan? Hindi. Ikaw lang may trabaho niyan. Ang Vice President never trabaho niyan magsilbi sa taong bayan o kasi ikaw may control ng executive eh. Hindi naman pwedeng mangialam si VP Sara Duterte doon. Trabaho mo yan. Alam mo naman ang trabaho ng Vice President, mag-antay lang na mawala ka. Hindi totoo naman eh, di ba? I mean, ang Vice President, nag-aantay lang yan. Kung sakasakali may mangyari sa Presidente, sana. Sana kung may mangyari, tsaka siya papalit. Sorry mali lang yung pagkagamit ko ng words. Kung papalit, kung may nangyari, siya ang papalit. Yun lang naman, ito'y pangkalahataang trabaho ng Vice Presidente hindi lamang kay Marcos ito Pangkalahatan ng trabaho ng Vice President, pag nawala ang Presidente, pagka baldado ang Presidente, kung ano man ang nangyari sa Presidente, papalit ang Vice President. That's the only job of the Vice President. Nothing else, nothing more. Tapos sasabihin mo, dadamay mo ngayon ng dapat di kami nagbabangayan para intindihin namin ang mga mamamayan. Hindi, ikaw lang. Walang damayan, trabaho mo yan. Hindi mo na kaya? Bumaba ka na kung hindi mo na kaya. Si VP Sara Duterte na. Bumaba ka na. Hindi totoo, di ba? Kasi parang pagod na kayo, hirap na kayo, hindi nyo na alam gagawin ninyo. Di paubayan nyo na lang sa Vice Presidente. Ito kasi ang problema dito kay Marcos Sobrang kitang-kita mong mahinang nilalang talaga ito, mamang to. Mahina talaga. If you're the president and may nakita kang mali o kakulangan, hindi ka naman dadami ng iba. Hindi problema. Hindi mo nasasabihin, hindi kasi nag-aaway-aaway problema. Hindi. Dapat isa lang yan. Ayusin ko yan. Sigurado yan. Bukas na bukas, maayos na yan. Ganun. Yan, alam mo, ang layo nito ni KPRRD. Kay Isko pa lang ang layo na eh. Hindi kasi si Isko, di ba? Yun yung sinasabi niya nung bakit kay Hani Lacuna, di ba, na nagka-leche-leche. Kasi ang ginawa ni Hani Lacuna, walang ginawa kundi sisihin yung past administration. Instead na, ikaw na nasa posisyon, gawin mo na yan. Ipagpapatuloy mo lang, hindi mo pa napagpatuloy. Parang ganito kay Marcos Ang simple-simple na lang ng gagawin mong trabaho. Inayos na ni Pangulong Duterte ang lahat, ipagpapatuloy mo na lang, hindi mo pa ginawa. Kung ano pa kasi inatupag ninyong concert dyan sa loob ng Malacanang. Puro kayo concert, puro kayo party. Talagang hindi nyo maayos ang trabaho ninyo, tas kayo mangdadamay ka ng iba. Hindi, kasi nagkakaroon kami ng politika, kaya nag-aaway-aaway. Lahat kami dito aayusin. Ikaw lang ang mag-ayos, ikaw ang magulo. Sa totoo lang, ikaw lang ang magulo. If you're a strong leader, lahat ng nasa baba mo, gagalaw. Ang problema, hindi naman ikaw ang strong leader Halatang merong kang ibang nagdidesisyon. Mismong kapatid mo na nga nagsabi, na si Amy, sinasabi niyang mahina ka nila lang. Ayaw lang na niyan diretsuhin. Sinasabi niya nagpapatakbo ng gobyerno is ang Romualdez Araneta. Simple na lang yun Ibig sabihin wala kang kwenta. Ibig sabihin mahina ka nila lang. Ibig sabihin wala.
Echos ka, ganun. Ha? Anak ka ng wewe, oo. Yan naman talaga ang dapat natin ginagawa. Kaya mabuti, tapos na yung eleksyon, tama na yung politika. Tama na yung politika. Ikaw ang tumama ka na. Magawin na natin lahat ng kailangan gawin. So nagsawa ang tao. Ano po yung pangalawa? Yung pangalawa, disappointed ang tao sa serbisyo ng gobyerno. Hindi nila nararamdaman at masyadong mabagal ang galaw ng pagbubuo ng mga project na hindi pa nila maramdaman. Inamin niyo Ano talaga, yung anak mangyari ng dyan? weting. Dahil nung bago akong upo, sabi ko ayokong mangyari na business as usual. Opo. Dahil walang mangyayari sa Pilipinas. Hanggang doon na lang tayo. Hindi tayo aalsa. Sabi ko kailangan natin baguhin ito. Kaya tinignan ko yung malalaking mahihirap na proyekto na long term ang magiging effect. Yun ang trabahuhin natin. Opo. So tinatrabaho namin kaya ang lalaki yung mga project na ginawa namin priority, yung mga tourism, yung mga health, yung mga puro malalaki. Health, tourism, yung logo, yun ba? Yung health, tinanggalan ninyo ng pondo ang PhilHealth, yun ba ang trabaho? Napakasinungaling nito sobra. Sagad sa butong kasinungalingan nitong taon to. Malaking proyekto. Ang problema sa malalaking proyekto, di ba, transportation. Medyo matagal eh. Matagal talaga. Matagal yan. Kahit na super efficient, walang problema, tama, hindi nagka-problema. Matagal talaga yan. Apo. Isipin mo, yung subway, huhukayin mo yung para makadaan yung tren. Matagal yun, matatapos yan. Tapos na ako, matagal na akong tapos. Opo. Pero sa So, hindi mo nagagawin. Kasi nga, hindi makikredit sa'yo. Anak ka ng weting talaga, oo. Anak ng weting. Bakit? Hindi pa pwede. Alam mo ba tayo na lang ang walang ganyang klaseng mga tren-tren? Wala nga tayong bullet train eh. Alam mo yung ibang mga karatig gano natin? Huwag na nating banggitin ng Japan. Huwag na nating banggitin ng Hong Kong. Ay mga Singapore, Malaysia, Thailand, pati Indonesia. Actually, hindi ko ngayon ko lang nalaman recently sa Indonesia. Sabi ko napakagrabe naman, kawawa na talaga tayo. Sobrang iwan na tayo. Tapos eto ka sasabihin mo, wag na natin ano yan kasi matatapos ako na hindi matatapos yan. Anak ng weting talaga ito. Wala ako masabi dito. The best president ka talaga. Ay, totoo. Wala ka talaga. Wala kang kwentang presidente. Gago! sabi ko, kailangan magagawa natin ito. Kasi kung hindi natin gawin, paano na? Hanggang dito na lang tayo. Kailangan gumawa tayo ng bago. Ang nasa isip ko, may magandang kasabihan, if not us, who? If not now, when? Kailangan gawin na natin. Opo. Ngunit, ito talagang na-realize ko, na hindi natin nabigyan ng sapat ng atensyon yung mas maliit na bagay. Yung para maging masagbaginhawa ang pang-araw-araw ng buhay ng tao. Yung pila sa tren, yung traffic, yung mga ganyang klase. Para naman mas maginhawa ang buhay ng tao. Kasi iniisip ko, hindi, pag pinaganda natin yan, gaganda rin. Anong gagawin natin ngayon habang inaantay immediate, na? Anong gagawin natin ngayon? Ano ba ginawa mo? Gumanda ba? May naayos ba? May nadagdag ba? Sino ba gumawa ng busway? Yan ang tama dapat mong gawin. Yung katulad ng ginawa ni Pangulong Duterte. Immediate. Ano ginawa mo? Wala nga. Meron pala. Nagbalikan na yung mga mandurukot sa airport. Yun pala yun. Yun ba ginawa mo? Ako nagtatanong lang kung yun ang ginawa mo. Talagang bibigyan natin ng atensyon Pero, ngayon. inaamin niyo po ba na may pagkukulang kayo doon? Oo. Nag-concentrate kami lahat, yung kabinete lahat. Sinasabi ko, ito yung mga importante. Kailangan umpisahan natin ito. At kahit wala na tayo rito, nasa lagay na yan, natuloy-tuloy na yan. Kailangan nang talagang tapusin. Yun ang talagang iniisip ko. Hanggang ngayon po ba, meron pa rin kayong countdown ng natitirang mga araw niyo sa Malacanang? Araw-araw. Pumapatak yung Yung metro. Oo. Anong nararamdaman niyo kapag pag tingin, 1,130 plus days na ganun. lang? Ano pong nararamdaman? Hirap na hirap si Katon Ying, Alam mo, I can relate to you. Hirap na hirap kang ibenta yung presidente mo, no? Sakit sa bangs niyan. Wala ka ma-example. Naman yung pagkaganon.
Ganon din, mula nung umpisa, kailangan natin madaliin to. Ba't ang bagal? Ba't wala pa? Bakit hindi pa magawa? Opo. Binibiro ko nga yung mga mayayaman kong kaibigan, yung mga malalaking taipan. Sabi ko, naiingit ako sa inyo dahil kahit napakalaki ng korporasyon ninyo, nahawak ninyo, pagka inutos ng CEO, ng boss, tapos na. Opo. Pagka ako nag-utos, marami pa akong kukumbinsin. Ang hina ang Alam mo, eto Marcos, kung sino man na nag-advise sa'yo na gumawa ka ng ganyang vlog, sisantihin mo na. Sisantihin mo na. Mas lalo mong nilalaglag yung sarili mo. Mantakin mo, sabihin mo yan. Sabihin mo sa taong bayan na habang ang nainggit ako dun sa mga private na kaibigan ko, mga tayo ko na once inutos nila, sumusunod lahat hanggang baba. Pero ako, kailangan kong kumbinsin lahat. Para mo sinabing wala kang kwenta. Para mo sinabing hindi ko kaya. Ang Pangulong Duterte pag nagsalita, pag sinabi kong stop it, walang niya kayo. O, di ba? Pag ako, gusto ko, siguraduhin ninyo. Oh, ganun ang Presidente Duterte. Ikaw, kulang na lang umiyak ka, magbakaawa ka sa mga sekretary mo. Parang awa nyo na, sundin nyo ako, please. Please. Remulla, parang awa mo na, sundin mo na ako, nagmumukha na akong tanga. Please. Huwag naman ganyan. Para ka hindi presidente umasal. Dito sa gobyerno, pagka meron ka naisip na bagong initiative, bagong idea, siyempre lalapit mo dun sa rank and file, di ba? Apo. Para implement niyo ito. Naku, ang sagot laging bumabalik. Ay sir, hindi pwede yan. Baka makuha kami, Totoo rin naman. Apo. Dahil patong-patong ang mga batas natin eh. Kung minsan, contradictory, lahat ng tao masyadong maingat. Apo. Which is okay na maging maingat. It is okay na magkaroon ng checks and balances. Pero wag naman maging paralysis doon sa bureaucracy. Nararamdaman ko po sa inyo yung frustration nyo, no? Na may gusto kayong gawin pero hindi nyo magawa. Pasensya na uli kayo, tatanungin ko lang itong tanong na to. Masyado raw kasi kayong mabait. Marami nagsasabi sa akin yan. Oo. Anong gagawin ko? Maging masamang tao. Hindi ganun, Mr. President. Sakit mo talaga. Gusto ko nang iumpog tong ulo ko. Alam mo kung bakit nila sinasabing sobrang mong bait? Ibig sabihin, yung mga taong nasa paligid mo, nag-aabuso na, wala kayong ginagawa. Ang ibig sabihin po, sa madaling salita, masyado kayong mahina. Hindi yung mabait na masamang tao o mabait. Hindi yun. Kaya kayo sinasabihan na mabait kasi wala kayong kwenta. Halimbawa, yung daga, sinabihan mo, yung mabait ingatan mo, sarado niyo yung ating pagkain kasi yung mga mabait dyan. Sinasabi nilang mabait kasi ayaw daw nila ma-offend yung daga. Ewan ko ba yung mga tao, mga Pilipino talaga. Ako, demonyo kayo, mga daga kayo. Alam mo, nung, na lang, kwento ko lang nung ako po ay nakatira pa sa mansion. Mansion talaga. Hindi, nung nakatira pa ako dun sa aking pamilya, yung nanay ko lagi sinasabi, ingatan, lagyan nyo ng to para yung mabait, hindi kagatin yung mga nyo. Mga damit nyo. Tapos sasagot ko naman sa kanya, anong mabait? Yung mabait, yung kasi tinan nyo, inaano yung mga pagkain natin. Sasabihin ko sa nanay ko, hindi mabait yan, demonyo yan, kinangat-ngat nga yung mga damit ko. Sasabihin, shh, shh, mabait, pag narinig ka niya, mas lalo kang gagantihan niya. Yung daga, narinig ako. Sabi ko, hindi, mga demonyo yan, mga animal yan, mga ginaganon ko talaga eh. Ayun, kinabukasan, kinagat nga, hindi, biro lang. Naintindihan niyo ibig ko sabihin? Bakit sinasabi yon ng ibang tao yung mabait? It's not to offend eh. Diba? That's the purpose. I mean, exaggerated na yung sa daga, 'di ba? Sinasabi kang mabait para hindi ka i-offend na masyado ka naman mabait. Hindi. Ibig sabihin nun, pabaya ka. Ibig sabihin, mahina ka nila lang. Pag sinabihan ka ng kaibigan mo na masyado ka kasing mabait na boss kaya tuloy nagiging abusado yung mga nasa baba mo. Ano gusto mo, maging masama ako? No wonder, Bongbong, Bonnet, no wonder kinuha mo si Claire Castro. Pareho kayo ng utak. Ang ibig sabihin ng mabait, mahina ka nila lang, wala kang ginagawa at pinababayaan mo yung mga umaabuso sa gobyerno. Ganon! Gago! Tuwan-tuwa ka pa ngayon na tinawag kang mabait. Tingnan mo itsura mo. Mukha. Alam mo, tama talaga sa yung ginawang pelikula ng kapatid mo.
Tama talaga yung ginawa niya yung kapatid mo yung na tinalakan ka ng tatay mo noon. Totoo naman eh. Tama talaga eh. Yung pag-portray nung kapatid mo sa'yo na tinalakan ka ng tatay mo dahil mahina ka nila lang. Wala kang alam. Yan ang sinabi sa'yo ng tatay mo ha. Hindi ako nagsabi niyan. Yung kapatid mong naggumawa ng pelikula. Oh. Hindi ko naman mababago yung ugali ko. Pero ano mo, siguro dapat nga talaga maging mas mabagsik talaga. Dahil wala kailangan talagang maging mas efficient ang mas mabilis ang pagdating. Kasama na siguro yan sa eleksyon namin dito sa naging eleksyon na nakaraan. Pasensya na kayo uli, bagamat ang gusto nyo sana wag na munang politika bago lang natin iwanan yung eleksyon. Can you categorically say na ayaw nyo po ng impeachment? Yung impeachment, nasa Senado na yan. Pabayaan natin sila, may proseso yan. Pabayaan natin ang proseso. Ako, basta ang nasa isip ko, tapos ng eleksyon, balik sa trabaho. Gawin na natin lahat. With the new lessons learned. Papasok na po kayo sa second half, kumbaga sa basketball. Papasok na sa second half. Binabagit nyo kanina yung mga kailangan ng tao, yung agad-agad. Ako din po, yun din po ang nakita ko na agad-agad. Especially yung tungkol sa bigas. Pagkain, number 1 yan No? Sinusumbatan kayo mula day 1 hanggang... Tinuturuan niya, no? Hindi, magaling. Actually, pag ako naging politiko, kukunin ko ito si Taberna. Ang galing niya mag-promote eh. Ang galing niya mag-feed ng mga hindi alam nung kausap niya. Ang galing niyang magturo yung leading questions niya. Ang galing, hanga ako sa kanya. Ang galing niyang promoter. Ang galing niyang PR. Talagang niya yung pag hindi na alam nung kausap mo, yung kausap mo medyo wala nang sense, i-direct ka niya. 'Di ba? Kukunin ko ito pag ako naging politiko. No, galing eh. Hanggang sa kamakailan lang, yung 20 pesos na bigas. Okay, tatanungin ko po kayo. Nilots niyo po yung 20 pesos na bigas bago mag-eleksyon. At ang sinasabi na iba, ako hindi sustainable yan. Patsi-patsi lang yan, hindi maitutuloy ng gobyerno yan. Unang tanong ko po, ba't ba ngayon nyo lang ginawa yon? At pangalawa, hanggang kailan ba to? Baka nga patsi-patsi lang po ito. Sige. Ang tanong, bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang? Kung kaya nyo palang gawin, ba't di nyo ginawa nung 2022 o nung 2023? Dahil hindi namin, nung 2022, 2023, hindi pa namin kayang gawin. Bakit? Ang key dyan, yung production. Kaya patayo namin ng irrigation, ang dami naming dam na ginawa, ang dami na naming pinamigay na makinarya. 2023, ang ani ng palay sa Pilipinas, pinakamataas sa kasaysayan ng Pilipinas. Nalampasan pa yun noong 2024. Kaya sa production, dahan-dahan, inaalalay natin. Bakit ngayon lang na tayo nagbibigay ng tulong sa produksyon? Ewan ko sa'yo. Dahil ang Pilipinas, ang mga opisyal na spoiled. Basta't import lang ng import. Tapos, yung importation niyan, illegal and legal. Ang katotohanan, ang nakita namin, ang pang-control doon sa presyo ng bigas, ay ang smuggled na bigas. Kaya nag-hoard. Yan. Ang una na, kung titignan ninyo, ang isa sa una namin ginawa, nag-raid kami ng mga warehouse. Ito ang pinakamalupit. Sinabi namin, ba't may ganito? At hindi na iniintindi, basta't puro ang import natin. Dahil lang nag-i-smuggle, mga official din ng gobyerno. Kumikita sila. O di bakit nila papalitan? Sige, pasok lang sila ng pasok. Hindi nila iniintindi ang production. Hindi nila iniintindi yung sistema. Hindi nila iniintindi ang presyo ng palay, ang presyo ng bigas, ang kikitain ng magsasaka. Wala. Kailan po itong mga nag-i-smuggle? Basta ito yung nakita namin. Noong pag-upo ko. Meron talagang ganyan. Nung inipit namin yung mga smuggle, at rineraid na namin yung mga warehouse, nabawasan yung supply. Kailangan namin ayusin yung NFA. Lahat yan, yung mga changes na ganyan, hindi ganun kasimpleng gawin. May batas na kailangan palitan, mayroong mga taong kailangan palitan, ibang konsepto na. Sa madaling salita, kailangan pa namin ng mga 6 na taon para mapalitan. Tapos alam ko na yung sasabihin nito pagdating ng panahon na para magpatuloy ang pagbabago, para maayos at bumaba ang bigas, iboto nyo uli ako. Hindi pala pwede yun. Unless baguhin nyo. O kaya iboto ninyo itong pinsang ko. Malamang, ganun ang tono ninyo pagdating ng panahon. Di ba? Para lang ma-justify nyo na kailangan nyo pa ng isang continuity. Hindi nyo pwede kasi gamitin yung continuity dahil yan, ginamit mo na yan nun kay Duterte, continuity. Nag-continue ba? Hindi. Ang layo mo. So, ngayon lang namin nabuo lahat. Mr. President, ang isa pa pong importante sa tao, kalusugan, di po ba?
Galing mag-bat in ni ano, no? Hindi, ang galing. Sa totoo lang, idol ko talaga to si Taberna. Hindi na masagot na maayos ni Marcos yung tungkol sa bigas eh. So, sinegway niya na. Ikat niya na kasi, sandali, baka mamaya madulas ka pa sa kung ano-ano. Kasi dito, sinasabi na ni Marcos yung tungkol sa bigas na ang may mga kasalanan, public official din. Yung mga nag-i-import daw, mga smuggler, mga public official din. Kung ikaw ay tunay, sorry, hindi naman pala tunay. Tunay naman pala to si... Kung ikaw ay hindi... Andali. Ayoko. Kung ikaw ay independent na reporter o kaya nagtatanong sa Pangulo, ang dapat mong sundan, Mr. President, anong ginagawa ninyo? Bakit inabot kayo ng 3 taon at hindi ninyo ipinakulong yung mga smuggler? Sabi mo, public official, ba't hindi mo kinundina, hindi mo tinanggal, hindi mo anong ginawa mo dito sa mga public official na sinasabi mo ay involved sa smuggling? Di ba? Kung ikaw ay isang independent na reporter or di kaya anchor, yun ang itatanong mo. Ifa-follow up question mo, hindi. Ano tinanong niya? Sabi to. Sabi siguro ni Anthony Taberna. Sabi to. Baka palitan natin. O sige, PhilHealth. PhilHealth. Yung tungkol naman sa health. Ano maano nyo sa health? Meron naman ng kung anong nahihingi ang mga tao. Pero pagpunta nyo sa ospital, lalo sa public hospital, ang hahaba pa rin ng pila. Yun ang problema. Hindi po ba ang haba ng pila? Tapos yung mga tao, parang hindi pa rin nila alam na meron palang mga... Anthony Taberna, nalulunok mo na ganyan ang amo mo? Alam mo eh. Hindi ako sorry I'm a bit disappointed with people like this. Matalino sana to si Anthony Taberna. Ako, walang biro Lumaki ako sa 2x2. Alam niyo yung 2x2 na programa niya? Sa DCMM pa. Lumaki ako. Bata pa lang ako noon. Pinakikinggan ko na yan. Sa radyo pa lang, pinakikinggan ko na. Matalino itong maman to. Hindi ko maintindihan kung paano mo nalulunok na sumipsip dyan kay Marcos na alam mo na wala naman nagagawa sa Pilipinas. Hindi ako, nagtatanong lang ako, Anthony Taberna. This is a serious question. Paano mo nagagawang sumipsip dyan? Nasisira yung credibility mo, honestly. Sirang-sira. Kasi wala sigurong matinong media o matinong media personality na hindi alam na mahina talaga si Marcos. Alam yan, sigurado ako ng mga kaibigan mo, alam yan. At alam din nila kung ano yung ginagawa mo. At alam ko, sigurado, kung anong nasa utak ng mga kaibigan mo. Kung bakit mo ginagawa yan. Alam nating lahat yan. Pero paano ako, ang question ko na lang dun, paano mo nalulunok yun? Ako, hindi ko kayang lunukin yung ganyan honestly. Hindi ko kayang lunukin yung ganyang klaseng para lang whatever. Ayoko na lang magsalita. Pero paano mo na yan? Di ba? Ako po, sabi ko nga sa inyo, pag ako may nakitang hindi maganda, kahit kaalyado, tayo na binabanatan ko Dami nga nagagalit Banat bay, wag mo nang tirahin yan kasi ganito yan, kesa naman hindi ma-unite ang mga DDS, ganyan. Hindi If we are fighting for the truth, justice, let's fight for it. No matter what color, no matter what kung sino yung tatamaang tao. Kasi hindi naman ang pinaglalaban natin ay yung tao. Ang pinaglalaban natin yung katarungan. Yung pinaglalaban natin yung kaayusan ng bayan natin. Kung sino magdudulot ng kaayusan sa bayan natin, yun ang ating susuportahan. At kung sino yung makakasira sa mga desisyon, yun ang ating babanatan. Kaya nga ang tema ng ating channel, pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. Anthony Taberna, you're so disappointment. Mali po yung English ko. I'm so disappointed. Yon, ikaw talaga banat ba yun? Ang gobyerno tungkol sa ganito. Number 1 po dyan, yung tungkol sa PhilHealth. Ano ba pwede natin gawin sa PhilHealth para wala na talaga halos babayaran ng mga tao sa Pangasinan Hospital? Malapit na tayo doon. Opo. Malapit na tayo doon. Grabe ang kapal ng mukha ng ating presidente. Kasi ang tanong ni Katonying, sabi niya, paano yung sana wala na tayong babayaran sa sa ating mga pagpapagamot. Sagot ba naman ni Marcos, malapit na tayo doon. Sige nga, ipaliwanag
Ipaliwanag nyo nga yan. Anong malapit na tayo doon? Mismo nga ang Supreme Court nakaranas, ilang % lang. Wala, I think less than, as far as I remember, less than 10% lang ang kinover daw ng PhilHealth. Nakalimutan ko na nga exact amount exact percentage Sobrang baba. Tapos sasabihin mo ngayon na malapit na tayo. Naglulukuhan na lang kayo Magtagay na kayo dyan ng alak. Kaya biso, mga ganun. Makalan, ganyan. Usapan lasing na yung ginagawa nyo. Nabanggit mo na rin, yung mga pila. Nakapunta na ako sa ospital, 200 ng taong nakahilera. Grabe, ano? Oo, dalawang oras bago nila maibigay yung papeles nila. Digitalization lang ang sagot dyan. Dahil pinaparami talaga natin ang member, pinaparami na talaga yung binibigyan ng benepisyo. Hindi na pwedeng kinakamay. Kailangan talaga nasa computer na yan. Opo. Kaya yun ang unang ginagawa nitong si Dr. Mercado na namumuno ng PhilHealth, ay inaayos niya na mabuti yun. Ang alawa, dumalaki ang benepisyo na binibigay ng PhilHealth mula noong 2022 at mas malaki na ang ibinabayad. Mas marami ng serbisyo. Nandungkot nga ako, may nakita akong survey. Opo. Tungkol sa PhilHealth. Sabi niya, sana yung presidente, ang PhilHealth ay tugunan na nila yung top 10 diseases or sicknesses in the country. Opo. Alam mo kung bakit ako nalungkot? Bakit po? Ginagawa na namin. Hindi lang alam ng tao. Yan ang sinabi mo. Opo, hindi Ginagawa na namin. Ginagawa na namin, hindi lang alam ng tao. Sino nakakaalam? Kayo lang. Sino nakakaramdam? Kayo lang din. Ibang level ito. Ibang level na bulahan to. Ay nako, dinaig nyo pa yung magjowang nagbobulahan o kaya yung nanliligaw. Pero patuloy kung titignan talaga Sir pag-aralan. President, nasaan ho yung pagkukulang? Andyan na pala yung programa. Oh. Bakit hindi alam ng tao? Yun ang problema din. Siguro naging problema namin. Dahil yung tao, kasama na rin yata sa analysis dito sa eleksyon. Opo. Hindi alam ng tao yung ginagawa namin. Opo. Nagugulat sila kung minsan pag sinasabi namin, eto pwede na kayo dito, meron kayong ganito, meron kayong pwedeng benepisyong ganito. Hindi nila alam na pwede silang mag-claim ng ganon. Halimbawa, tinignan namin ng isang araw dialysis. Sabi ko, ba di natin pwedeng libre? Libre lahat kasi may binabayad pa yung nagda-dialysis Tama po. Paano gagawin yan? So, tinitignan namin yung numero. Kung ano yung pondo ng PhilHealth para diyan, ano ba ang pwede nating ibigay? Sa cancer, milyon-milyon na ang binibigay nating tulong. Siyempre, yung mga buntis, yung mga common, hindi na natin dadalhin pa sa ospital yun. Kaya nagbukas tayo ng bukas centers. Ang bukas centers, yung bagong urgent care ambulatory services. Opo. Yun ang bukas center. 24/7 yan. Hindi nagsasara. At yan, yung mga simpleng bagay. Para hindi na kailangan pumunta sa malalaking ospital. Habang pinakikinggan po kayo, halimbawa, yung nabanggit nyo yung parang Grabe, no? Katang isip, Mr. President. Yung sinasabi mong yan. Hindi, kayo mga kababayan, nararamdaman nyo ba yan? Loko-lokohan na to. digitalization, para mabawasan ng pila. Ako meron pa po akong isang naisip, baka lang pwede nyo i-consider. Sige. Para matigil tong pila-pila na yan. Kasi nga, nakakalungkot na yung iba, ma-absent pa sa trabaho para lang makapila. Yung kamag-anak nila, pumipila. Meron po tayong PhilHealth. Meron tayong DOH. Nahihingan po ng tulong yan. May DSWD pagka may sakit. May PCSO. At pagka nakachamba ka pa, merong guarantee letter pa yung congressman kaya halos wala nang binabayaran talaga. Kaya lang, 5 yung pipilahan mo. Oo nga. Pwede po bang magpatayo na kayo ng isang pipilahan na lang kung hindi man kailangan para diretso na po ang tao, para tutulungan mo din lang yung tao, wag mo na silang pahirapan. Lahat yan, ang problema talaga. Di ba ginawa ni Pangulong Duterte yan? Katunying naman. Hindi mo alam. Yung sinasabi mo one-stop shop. Ayan yun pakinggan natin yung proposal ni Katunying. Pila na yan kasi nga nakakalungkot na yung iba, ma-absent pa sa trabaho para lang makapila, yung kamag-anak nila pumipila. Meron po tayong PhilHealth, meron tayong DOH, nahihingan po ng tulong yan. May DSWD pagka may sakit, may PCSO. At pagka nakachamba ka pa, merong guarantee letter pa yung congressman kaya halos wala nang binabayaran talaga. Kaya lang, 5 yung pipilahan mo. Oo nga. Pwede po bang magpatayo na kayo ng isang pipilahan na lang kung hindi man kailangan para diretso na po ang tao, para tutulungan mo din lang yung tao, wag mo na silang pahirapan. Lahat yan, ang problema talaga. Old style ang ginagawa Grabe, no? Hindi niya alam na may ganun na. Noong panahon ni Pangulong Duterte, yan yung ngay malasakit center Andyan lahat one-stop shop. Lahat ng hihingan mo nandun na. Ewan ko sa inyo.
Ayoko na to. Parang tanga lang usapan na to. Sa totoo lang, parang tanga yung usapan. Nakakasira lang ng araw. Sorry pero mga kababayan, ano to, gaguhan? Ano usapang gaguhan? Ano kaya magandang title ko dito sa video na to? Usapang gaguhan? Kung hindi nagawa na, yung hindi pa nagagawa, sasabihin nagawa na. Yung nagawa na, sasabihin hindi pa nagawa at siya ang gagawa. High blood ako, meron bang gamot dyan? Kapi ka kasi ng kapi, kaya tuloy na high blood ka na. Sobra naman kasi yan, Mr. Katodnik yan, tsaka Bongbong. Masyado, bagay talaga siya yung BBM, budol-budol man. Bagay sa kanya yung BBM, dapat talaga gawan siya ng uniforme. Uniforme ng hero, tapos nakalagay doon budol-budol man. Ang tindi ng pambubudol eh. Hindi ko talaga ma-get sa'yo, Marcos, kung ano nasa isip mo. Sino nagturo sa'yo niyan? Kasi hindi nakakadagdag points yan siya nagsasabi mo. Sa totoo lang, yung mga tinitingnan ko ngayon nagko-comment doon, pinagtatawa ng kape. Yung mga nagko-comment sa website, sa Facebook mo. Tapos kung meron man pumuri sa'yo, halata, pag tiningnan mo, sarado yung account, walang picture. Wala talaga eh, kalokohan. Magising ka na. Sabi ko nga sa'yo, 3 bagay lang ang gawin mo. Yung una-una, extra lang yun yung sibakin mo si Claire Castro. Pero kung gusto mo mapayapa, pabalikin mo si Pangulong Duterte, since ikaw naman nagdala doon, dalhin mo dito, pabalik si Pangulong Duterte. Pangalawa, itigil nyo na yung lintik na impeachment na yan dahil walang kwenta yan, mauubos lang ang pera ng taong bayan. Wala, as in wala lang magagawang trabaho yung mga senador natin. Although ako, I want a bloodbath too. Number 3 na gawin mo, magpa-hair follicle test ka na, yung drug test. Pag inayos mo na yon, yung pangatlo na yon, yung drug test na yon, hair follicle test, sigurado ako mananahi. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Melody ng song. Ang bayan ko'y pinagpala pagkat sa aming pinigay ang isang biyaya na mag-aahon sa hirap at dilim ng kahapon at sa bawat Pilipino'y magtatanggol sa bayan ko dating laganap, pang-api at dusa sa aming mga mahihirap. Ngunit ikaw ay dumating, sagot sa aming mga dalangin. Muli kaming babangon, mabuhay ka, Tatay Digong. Ama, maraming salamat. Aming mga mata'y minuhulat, gawain ng masasamay iyong isiniwalat. Ikaw lang ang pag-asa naming lahat. Very Bayan ko, Binamatay niya ako, umiiyak ako. Pilipinas, muling makikilala at itataas. Katahimik ay maghahari sa ating puso'y mamamayani. Mga ngiti sa labi, di mapapawi. The breathing though. Mabuhay ka, Tatay Digong, maraming salamat.
Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.